Treasure Hunting Weekend, mga katiats. Ito ang aming panghuling test dig dito sa Catmon 3 na aming tinest dig noong last week, at meron tayong bagong detection sa malapit lang sa unang test dig. Dito ay meron tayong nakitang bato na merong maliliit na man-made marker or man-made marks. Kaya ito ngayon ang aming sinundan para makagawa ng bagong test dig. Itong bato na ito ay merong maliit na arrow, at sa unahan nito ay meron ding bato na merong man-made na hole. At hindi lang yan, at may detection sa mga manual na gamit. Kaya ito na yung huling adjustment namin sa hukay dito sa Catmon. Ang sabi ko sa mga kasama ko na isang beses lang tayong hahabol sa detection. Kasi ito talaga ang palaging nangyayari. Kapag hinukay natin ang unang detection at kapag natanggal na yung mga lupa at bato sa lalim na 2 meters, karamihan ay hihina na talaga ang detection. Mawawala kasi ang natanggal natin na portion ng lupa at mga bato, ayun yung na-detect. Ang sabi ng iba ay decoy. Merong decoy na talagang nilagay ng mga Hapon, at merong ding tinatawag na decoy na natural lamang na nandyan talaga yan. Mga grupo ng bato yan na talagang malakas at malaki ang iron content, magnetized rocks, kaya malakas talagang detection na para siyang metal. Okay, at kapag natanggal yan sa lupa ay hina ang signal, kaya sasabihin natin na nilipat ng mga nagbabantay. Okay, yan ang paniniwala, pero ang scientific na explanation yan ay dahil natanggal na nga sa lupa yung mga minerals, kaya humina ang detection. Ngayon, pag detect natin muli sa paligid ay mayroong bagong lilitaw na malakas na detection. Yang malakas na detection na yan ay yan na yung para sa akin panghuling habol ko sa treasure. At kapag natisdig yun na ganun pa rin, pag natanggal ang lupa ay hihina, ibig sabihin ay minerals pa rin. Grupo yan ng mga bato na malalaki na may iron content. Hindi naman pwedeng hindi natin hukayin ang metallic detection. Hukayin talaga yan kasi metal yan. Metal ang rehistro sa detector. Kasi alam naman natin na ang mga small deposit, quick deposit ay mga nilalagay lang yan sa, karamihan yan sa ammunition box na gawa sa metal. Ang iba nga niyan ay nilalagay sa mga oil drums, yung mga barilis ng oil na maliliit. Yun ang nilalagyan nila. Karamihan nilalagay doon ay mga sari-saring klaseng mamahaling bagay katulad ng coins. Nakalagay yan sa metal box, kaya kapag may na-detect tayo na malakas na metal, hukayin talaga yan. Wala tayong magawa. Pero sa nature, sa ilalim ng lupa ay meron talagang natural din na mga metallic detection galing sa mga mineralized or highly mineral rock. Yan ang katotohanan. Meron ngang bato na tinatawag bato balani, yung nagmamagnet, talagang napakalakas niyan. So yan yung natin tinatawag na mga decoys sa treasure hunting, at hindi yan nawawala. Kaya ito, test dig lang kami dito ng 2 meters lang ito wala pa to sa 2 meters. Pero may nabawas na kasi yan sa ibabaw, so mga nasa 2 meters talaga yan. At humina, kaya advice ko ay tigil na tayo, kasi imbis palakas, kung malapit na tayo sa bagay, kapag malapit na tayo sa item, dapat lalong lalakas ang ating detection, hindi yung hihina. At kapag hihina na, wala na talaga yan. Huwag na hukayin kapag humina na. Ganyan talaga.
Pag hindi natin natamaan, ay wala tayong nagawa. Or baka yung mga nakitang nating marka dyan ay mga marka yan na tunay, pero baka binalikan na yan ng mga Hapon noon pa. Kasi ang tagal na ng giyera, di ba? Pwedeng binalikan yan ng mga kamag-anak ng mga nagbaon yan. At nakuha na diyan. Kaya tayo, sunod lang tayo sa mga bakas ng mga Hapon na nag-recover. Kaya karamihan ng signs na nakikita natin, totoo yan. Mga real markers yan. Pero, ang tanong, baka binalikan na. Di ba? Sino bang hindi babalik niyan? Ikaw, kung nagbaon ka, di ba? Matanda ka na. Tapos sabihin mo sa apo mo, anak mo, na balikan mo yun, apo. Sure talaga yun. Di balikan talaga yun. Kahit magkakautang pa sa gastos pagbiyahe, babalikan talaga yan ng mga Hapon. Kaya yan ang katotohanan. Hindi lahat ng ibinaon ay nandyan pa. Pinalikan na yan. Hindi lang na-record na nakuha. Walang nagsasabi na nakuha. Pero ang totoo niyan, ang mga Hapon sa Korean ngayon ay patuloy pa rin silang nag-recover. Yan ang totoo. Nandito sila sa Pilipinas, noon pa katulad natin, naghahanap din sila. Nagre-remarkings. Kaya maraming remarkings ngayon sa mga puno ng niyog na nasa 2 years pa lang, 1 year, ang iba bago pa lang talaga. Kaya yan, parang merong contest Contest ng mga kamag-anak ng mga Hapon na nagbaon yan, kamag-anak ng Koreano, at contest din sa mga Pilipino na treasure hunter. Kaya sinong malaki ang tsansa na makakuha? Ang mga kamag-anak ba ng mga Hapon? O tayo ng mga Filipino treasure hunters? Ang kasagutan ay klaro. Malaki ang tsansa na nakuha yan ng mga kamag-anak ng Hapon. At ang tsansa natin ay nasa ano lang tayo. Mga sabihin natin 10% sa tsansa na makakuha, dahil ang 90% ay naroon na sa Koreano at mga Hapon. Okay, so call it a day. Ganyan talaga yan. Parang masama ang loob kapag iniwan natin ang ating minamahal. Masakit talaga sa puso, sa damdamin, pero wala tayong magawa. Talagang mag-move on. Move on tayo mga katiyats. So eto, iwanan na natin tong mahal natin na ito at hanap tayo ng bago. Kami ay magpaalam na. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.